malinaw na malinaw sa ating Diyos na kapag ang isang tao ay pinagpala ng Diyos na hindi ready ang kanyang heart, hindi ready ang kanyang integrity o kanyang character o kanyang dignidad sa pagtanggap ng yaman, magiging mapagmataas, mayabang, mapagmalaki. Kaya, lagi niyang pinipiling isang criteria para ikaw ay pagpalain ng Panginoon na galing sa Diyos. You must have a humble heart. Lagi niyong tatandaan, ang pagpapala ay hindi lamang sa Diyos nanggagaling. Yung definition ng pagpapala na sinasabi yung blessing or material worth o yaman or riches ay hindi lamang sa Diyos nanggagaling. Pwede rin itong manggaling sa Diablo. Anong sabi ng Diablo nung tinutugso niya ang Panginoong Jesucristo? Sabi niya, dinala siya doon sa tuktok, sabi niya, nakikita mo lahat ng kaharian na yan, sabi niya. Lahat siyang kaharian yan, ibibigay ko sa iyo, lumuhod ka lang sa akin. Ako ang kilalanin. So, ibig sabihin, binibigyan siya ng yaman, pero tinanggihan ng Diyos. Kasi yung yaman na yun ay hindi galing sa Diyos. Paano mo sasabihin sa aking blessing kung yung yaman na yun ay galing sa pangungurakot, galing sa panluloko ng kapwa, galing sa pang-i-scam, galing sa pandaraya? Tapos sasabihin mo, yes Lord, thank you Lord sa blessing. That is not a blessing. That is a curse, sapagkat yung klaseng blessing na yan na galing sa pandaraya, panluloko, pang-i-scam, hindi po galing sa Diyos yan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, 100% na hindi galing sa Diyos yan. Pero, nais munang malaman ng Diyos ang intent ng puso mo. Ano ba talaga ang motibo ng puso mo? Bakit gusto mong yumaman? Ano ba ang purpose? Ano ba ang reason kung bakit gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? Marami akong napakinggan. Pastor, pag-pray mo ako, makapunta ako sa Europe, sa Amerika, sa Canada, sa Middle East, sa ibang bansa. Pag-pray niyo ako, pag ako po ay nakaalis, tutulungan ko po ang church, ganito, ganyan. Nakaalis na lahat, ganun pa rin ang church. Nakalimot. Bakit? Kasi yung integrity ng puso. Alam niyo, kapag ikaw ay nangako sa Panginoon, masusubok ka talaga. Masusubok ka talaga pag sige nga, totoo yan. Kapag ikaw ay nakapunta sa Singapore, sa Taiwan, o sa lahat ng lugar, sa Europe, talaga bang i-bless mo ang church? Talaga bang totoo yung sinasabi mo? Susubukan ka ng kaaway. Gaya ng susunod na talata. Susubukan ka kung gaano katapat yung intention mo dahil sa bagay na inirequest mo for prayer. Dahil sabi niya rito, to humble thee and to prove thee. Subukan ka to know what was in thine heart. Kung ano ang intent o ano talaga ang motibo ng iyong puso. Baka ginagamit mo lang ang simbahan para ikaw ipagpalain, pero ang totoo, meron ka pala ibang purpose. God will never bless you if your intent is to maliitin ang ibang tao, to belittle other people, maltratuhin ang tao, or abusuhin ang mga taong walang kakayahan. That's not the way that God will give richness to His children. So what I'm trying to say, we all pray that God will bless us. Lagi natin pinag-pray, Lord, umulan ng pagpapala. Lord, dinideclare ko na uulan ng pagpapala sa aking buhay. Lord, dinideclare ko na lahat ng kayamanan ay bubuhos sa akin. Lord, dinideclare ko lahat ng kahirapan ay pinapalayas ko. Lumayas kayo sa ngalan ni Jesus. Nagdi-declare ako ng pagpapala. Lahat ng pagpapala ay dumaloy sa akin. So, declare ka ng declare. Sabi ka ng sabi. Pero, yung intent naman ng puso mo, yung humility, wala sa'yo. Now, I will ask you, kahit araw-araw kang mag-declare, Lord, bless me. Kasi meron nga tinuturo the power of positive thinking, the power of positive confession, the power of positive thinking. Na kapag dinideclare mo kada umaga na bubuhos ang pagpapala, dinideclare mo kada umaga, ang tawag dyan ay chanting. Nag-chant ka na, para ka nang nagdadasal sa Diablo. Kahit na araw-araw kang mag-declare na ikaw ay pagyayamanin ng Panginoon. Nag-claim ka pa ng verse, ang Diyos na mayaman ay nagpakahirap para ako na mahirap ay maging mayaman. So, kiniklaim mo yun.
Kiniklaim mo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Dideclare mo, I can do all things through Christ that strengthens me. So declare ng Word of God. Pero kung ang puso mo ay hindi humble, at yung intent ng puso mo ay mali, let me ask you, would God give answers to your prayer? Kaya kahit na araw-araw kang magkaroon ng confession or declaration, if you are not having a humble heart and the right intent of the heart, hindi mo makukuha ang totoong yaman na galing sa Diyos. Ano yung totoong yaman na galing sa Diyos? Ang totoong yaman na galing sa Diyos ay hindi sakit. Alam mo na ito ay galing sa Diyos at ikaw ay daluyan lamang ng kanyang pagpapala. Alam mo, hindi mo pwede itong angkinin, hindi mo ito pwedeng sarilinin dahil ito ay magiging daluyan lamang ng pagpapala sa buhay. So kapag inangkin mo na, halimbawa, blinas ka ng Panginoon, 100,000, inangkin mo na, hindi mo na binahagi sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, wala kang ginawa para sa Panginoon, inangkin mo para sa sarili mo. Do you think God will give you another 100,000? Kung doon pa lang proven na hindi mo talaga intention na pagpalain ang tao. Dito sa Deuteronomy chapter 8, verse 5 at verse 3, ito yung kinote ng Panginoon. Doon sa Matthew chapter 4, verse 4, nung sinasabi nung diablo sa kanya, kung ikaw yung anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay itong bato. Kung sa panahon natin ngayon, ang term na ginagawa ng mga Kristiyano ngayon, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, bakit naghihirap ka pa rin? Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, bakit ganyan ka pa rin? Patuloy ka pa rin naghihirap. So parang sinasabi, bakit hindi mo nagawang tinapay yung bato? Bakit hindi mo nagawang ginto yung bakal? So parang gano'n. Pero anong sagot ng Panginoon sa kanya? As it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So ibig sabihin, hindi lamang tayo nabubuhay sa pagkain ng kanin, ng ulam, ng dessert, ng mga mamahaling pagkain. Hindi lamang tayo sa pagkain nabubuhay. Nabubuhay din tayo sa salita ng Diyos. Kaya nila naranasan yung bagay na yan para maunawaan nila na ang buhay ay hindi ang kumain lamang. Kasi ang tingin ng tao sa buhay ay kailangan magpakasubasok sa trabaho para meron kang makain 3 beses sa isang araw. Para bang nagtatrabaho ka na lang para magkaroon ka ng pagkain sa sarili mo. Ganun na lang ba yung purpose ng buhay? Kaya ka ba kumikilos, kumakain para lang meron kang pangkain sa sarili mo, may pangdamit ka sa sarili mo, may pang Facebook ka sa sarili mo, makabili ka ng mga gadgets o anumang bagay. Yun na lang ba ang purpose mo sa buhay? Kaya nga sabi mo sa inyo, yung last week na pagtuturo, the promised land, we must know our purpose. Kasi kapag alam mo yung purpose mo, then God has a way to bless you. Kasi may purpose ka eh. There's a way that God will bless you because you have the purpose. Kaya, we don't live by bread alone. Hindi ka gumagawa ng isang bagay, nagtatrabaho, nagpapakasubasok sa trabaho para lang merong makain. Dahil ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Nabubuhay siya sa salita ng Diyos. Pag sinabing salita ng Diyos, ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay mo? The reason why God needs to discipline us because we don't understand the proper way to humble ourselves. The reason why of chastening, the reason why ng pagdidisiplina ng Panginoon sa amin because gusto niya na matututunan natin yung kaparaanan ng kanyang pagdidisiplina. Yung kanyang pagdidisiplina na be still and know that I am God, kasi sabi niya, and then vengeance is mine, sinasabi niya sa Romans chapter 12. Ang daming bagay ng klaseng ng pagdidisiplina ni binibigay sa atin ng Panginoon base sa kanyang salita. So, verse 6, therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God to walk in His ways and to fear Him. Now, the problem is, they don't want to keep the commandments of God. How they are going to keep the commandments of God? Paano mo ikikip ang isang bagay na hindi mo nakukuha? Ulitin ko, halimbawa, pag sinabing ikip, itatago. Ikip mo nga, o ikip mo ito, itago mo. Paano mo itatago ang isang bagay kung hindi naman naibigay sa'yo? Paano mo ikikip yung Word of God kung wala ka napapakinggan ng Word of God? Kung napapakinggan mo, ulam ng pagpapala, blessing. Yun lang ba yung Word of God, blessings? Doon na lang ba nakasalalay ang pananampalataya ng isang Kristiyano, blessings?
What about yung mandate na binigay sa atin ng Panginoon na purpose natin para sa Panginoon? So yun na lang ba papakinggan mo palagi? One-sided na papakinggan. Sabi nga dito, di ba? He suffered thee to hunger. Hinayaan kanyang magutom. Dahil meron siyang gustong ituro sa'yo, idisiplina sa'yo. Kung minsan hinahayaan kanyang mabigo, dahil meron siyang gustong ituro at idisiplina sa'yo. God gave us the power to get wealth. Hindi yung wealth will give us the power to be more wealthy. It is God that gave us the wealth, the power to get wealth, and not the wealth to give us the power. Hindi yung yaman ang magbibigay sa atin ng lakas sa buhay natin. Ang ating pananampalataya, ang ating pagpapakumbaba sa Panginoon, yun yung lakas na sinasabi ng Panginoon. That is the power that God is giving unto us. Kasi kapag nakita ng Panginoon that you really humbled yourself, na kahit ibuhos ng Diyos ang libo-libo, daang-libo, ang milyones sa iyo, at you know how to humble yourself, God will bless you. Iuulan niya talaga sa iyong pagpapala. Because He could see the intent of your heart that you are not worshiping money. You are not craving for money. But you are looking for money as a tool, vehicle, a weapon to fulfill the purpose of God in your life. Because your true wealth does not come from material things or from money, but your true wealth comes from Him. Ang tunay mong yaman ay nanggagaling sa Kanya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi po masama na tayo ay pagpalain o pagyamanin. Pero ang pinaka-iingat-ingatan ng Diyos, yung puso ng tao. The more wealth that God will bring unto us, the more humble you become in the sight of the Lord. Ang totoo, ito yung sekreto ng totoong pinagyaman ng Panginoon. Yung kahit bless siya ng Panginoon, hindi mo makitaan sa Kanya ang kayabangan. Kumbaga, kung ano ang pagkakilala mo sa Kanya noon, nung wala siya, ganun pa rin kahit nung siya ay pinagyaman ng Panginoon. That is the true wealth that comes from the Lord. Para magkaroon tayo ng true humility at magkaroon talaga tayo ng magandang intent of the heart, we shall keep the commandments of the Lord, to walk in His ways and fear Him. But how can you keep the commandments of the Lord if you don't listen or hear the commandments of the Lord? That's why hindi mandatory ang pumunta sa church at makinig ng salita ng Diyos. Hindi po yan mandatory. Hindi yan obligasyon o hindi yan inuobliga. Dahil kahit pumunta ka ng pumunta rito, kung ang puso mo ay malayo din lang naman, hindi ganun din lang. That's why I'm always telling, come here with an open heart. Pumunta kayo dito with an open heart because gusto mong matuto para sa Panginoon. You want to keep the commandments of the Lord so that you know how to walk in His ways and know how to fear Him. Na kapag hindi ko kapiling ang Panginoon, delikado ka sa buhay. Alam nyo, ang totoong nananampalataya sa Panginoon, di bali nang mawala sa Kanyang lahat, wag lang ang Kanyang pananampalataya kay Kristo. And that is the one who truly fears the Lord. To all my brothers and sisters, I know na you want to be rich. Alam ko na gusto nyo pagyamanin at pagpalain kayo. But a true richness that comes from God, number one, it requires humility. Number two, it must be proven that the intent of the heart is not private and personal or name-personal. Third, he knows how to enrich himself by keeping the commandments of the Lord. Kumbaga patuloy siyang nagpapakalalim sa salita ng Diyos upang patuloy siyang makalakad sa kanyang kaparahanan upang matutunan niyang mas matakot sa Diyos kaysa doon sa pera. Yan yung mga bagay na dapat nating makita if we want to be really blessed